Itong series na to, itong That Thing You Do, is a series about habits. Okay? Ano ba yung habits? Yung mga bagay, pag-aasal or pag-uugali. That thing you do. Okay? Yung mga bagay na ginagawa mo na hindi mo na masyadong iniisip kasi sobrang sanay ka na. Okay? Yung iba siguro sa inyo, naalala niyo yung pag-gising nyo, meron kayong bagay na ginagawa na hindi yun na iniisip. Paano kayo naghilamos, di ba, o nag-toothbrush, kung paano mo pinisil yung toothpaste sa gitna ba o sa dulo ba. Okay? Yung iba, may kanya-kanyang style yan eh. Kung paano mo tinimpla yung kape, 2 kutsarang asukal ba o asin. Basta kung paano mo tinitimpla yung kape mo, may sarili kang style, may sarili kang pag-aasal, may sarili kang pag-uugali. Pag yung kamay mo, mag-join ng ganyan, ano ba yung nasa ibabaw? Yung kanan ba o yung kaliwa? Okay? Mga iba, pag nagpipirma, ginaganyan mo na yung ballpen. Okay? May mga kanya-kanya tayong pag-aasal, pag-ugali. May mga habits tayo. That thing you do. Yung mga bagay na sobrang part na ng pag-iisip natin sa brain natin, di ba? Parang may mga wiring na yan na sobrang bilis. Minsan, hindi mo na mapapansin, hindi mo na naiisip. Yung mga iba kilala ko, hanggang ngayon, malalaki na sila. Pag natutulog sila, kailangan pinukuskus pa nila yung paa nila sa muskitero para lang makatulog. Di ba? It's already a part of their lives. And itong mga bagay na ito, mga habits, no, or attitudes, or combine natin yung dalawa, habitudes. Kaya yung mga bagay na ito, yung pag-iisip natin para yung trail sa isang forest or jungle. Kasi sanay na sanay ka nang maglakad dyan, hindi mo na iniisip yan yung palagi mong dinadaanan. Now, okay yan kung maganda yung habits na yun. Pero pagka hindi maganda yung habits, minsan maganda kailangan mapalitan. Pero yung iba, dahil sobrang sanay na sila, hindi nila iniisip, yun at yun pa rin ang ginagawa nila, kahit alam nilang mali. Okay, so, in changing a habit, kailangan i-replace yan. Medyo mahirap sa umpisa kasi gagawa ka ng bagong daanan, pero over time, yung dating daan, matatakpan ng mga halaman, tapos yung bagong daan, yung dapat mong daanan, yun na yung nagiging mas malinaw. Okay? Pwedeng mahirap siya sa umpisa, pero eventually, mas magiging magaan, mas magiging madali. Pagdating ng panahon, hindi mo na pinag-iisipan, pero ginagawa mo na. At alam mo, tama yun. Okay? Kasi yung habits natin, they lead to a destination. Good habits or bad habits. Diba? So, may mga ganyan tayong ginagawa sa buhay. Good habits, pagpatuloy natin yan. May mga bad habits, siguro kailangan palitan na yan. Okay, so, yun ang titignan natin sa series na to. Actually, itong series na is not just like any habit, like how do you brush your toothpaste? Paano ka ba mag-toothbrush? Sa kanan ba muna, sa kaliwa, sa taas pa, sa baba? Wala nang bearing yan. No? Ang pag-uusapan natin, yung mga habits, yung mga attitudes ng mga Kristiyano sa Book of Acts. You can turn your Bibles there. Titignan natin, may 3 things. Okay, read, share, tsaka pray. Okay, yan yung mga tatlong pag-uusapan natin. Okay, read. Everybody say read. Share. And pray. Okay, sige. Umpisa natin Acts chapter 2. Basahin natin verse 42 to 47. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Pwede ba maimitan natin kayo in respect to the reading of God's Word? Acts chapter 2, verse 42 to 47. Kung may NIV Bible, basahin natin together. Sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita. Kailangan po namin ang usap kayo sa bawat isa namin. Gusto niyo po ang aming isipan na huwag maintindihan namin ang inyong salita. Gusto niyo po ang aming mga paningin, pang makita namin ang mga bagay ayon sa inyong pananaw. At gusto niyo po ang aming mga puso, Lord. Kayo po pumasok, amahan, at baguhin po kami inside and out. Lord, we thank you, God, for this time. Bless the preaching of your word. In Jesus' name, amen. Amen. Take your seats. Okay, habits. Ang unang habit na pag-uusapan natin is about read. Okay, or
particular, reading God's Word. Habits are very, very powerful. Okay, sabi nila, unang-una, you will make habits, but eventually, habits will make you. Okay? If you sow a thought, you will reap an act. Okay, nagtanim ka ng pag-iisip, aanihin mo, action. Pag nagtanim ka ng action, aanihin mo pag-uugali or habit. Pag nagtanim ka ng ugali, habit, di ba, aanihin mo character. Pag nagtanim ka ng character, aanihin mo destiny. So lahat siya nag-uumpisa ng mga maliliit na bagay. Pati yung mga habits, no? Pwedeng magandang habits siya pero kailangan natin talagang maging part natin yan. At yung mga early disciples sa Church of Acts, nagkaroon sila ng habit. Yung isang habit na ginawa nila na yung reading or basically they devoted themselves to God's Word. Okay, yun yung unang picture doon na nabasa natin sa Acts chapter 2 verse 42. Okay, nagkaroon sila ng habit. They devoted themselves to the apostles' teaching. So after ng Pentecost, nung dumating yung Holy Spirit, yung mga disciples, nag-respond sila sa preaching ng God's Word. At isa sa mga bagay na in-adapt nila sa buhay nila is that they devoted themselves to the Word of God. Okay, yun yung naging attitude nila. They devoted themselves to the apostles' teaching. Nag-gather sila sa synagogue, pero sabi sa Bible, hindi lang sa mga temples, sa mga meetings, pati sa mga bahay-bahay. Okay, yun yung naging habit nila. In fact, araw-araw, hindi lang during Sabbath day. Okay, so yun yung naging attitude nila. Nagkaroon sila ng devotion to God's Word. And ano ba yung ibig sabihin ng being devoted? Okay, ano ba yung devoted sa Tagalog? Ano ba yung devoted? Okay, devotion. Okay, may devotion. Okay, alam niyo ba yung devote? Devote? Yung sinasakyan when you go to the sea, catch the fish. Hindi, ibang devote yan. Okay. Devotion, merong devotion. Okay, intense passion. Meron kang intense effort to keep in, to persist in. Yun ang ibig sabihin ng devoted. And itong titingnan natin sa series ito, itong next 3 things are the things na yung mga early church disciples were devoted to. Unang-una, they devoted themselves to God's Word. Tapos yung sharing, okay, another lifestyle. Titingnan natin yan next week. Tapos they devoted themselves to prayer. Okay, so yun yung titingnan natin. Okay, being devoted to God's Word. Meron pang isang passage sa Acts chapter 17, picture ng mga Bereans in Acts chapter 17, verse 10 to 12. As soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. So, aside from yung mga Jewish believers that time, sa book of Acts, meron pang describe yung mga Bereans. Okay, yung mga Bereans, ito yung mga tao na may reputation sila, they were of noble character. Tapos iba yung attitude nila sa Word of God. They receive it with eagerness, they examined it, and sobrang ganda ng result sa kanila. They believe and many people believe. And yun yung gusto natin mangyari as a Christian. As a Christian, dapat mga tao tayo na merong devotion. Okay? We are devoted to God's Word. Pag sinabi natin devotion, sa unang pumapasok agad sa isip natin yung devotionals. Okay? Sinabi ito, nagde-devotion kayo everyday. Bubukas kayo ng Bible, basa kayo, gumagamit kayo ng mga daily bread, di ba? May mga ganun. Araw-araw, you expose yourself to the Word of God. 5 minutes, 10 minutes, yung iba, medyo mas mahaba-haba. Okay, mga 1 hour, 2 hours. So, ito yung tinatawag natin devotional. So, iba ang tawag nila quiet time. Pag ako nag-quiet time, quiet talaga. Kasi nakakatulog ako. Okay, so gusto ko yung medyo loud, may praise and worship na tumutugtog. Pero attitude of having a devotional is something na gusto natin maging lifestyle natin, maging part ng buhay natin. Alam natin sinasabi yan, parang mo yung date with God. Okay?
And importante yun, araw-araw pala dapat may date with God tayo. Pero hindi lang to about having a date with God. Kasi si God, hindi naghahanap ng kadate. Okay? Ang gusto ni God for His church is that the church will become His bride. Okay? In other words, dapat yung relationship natin kay Lord, may intimacy, may closeness. At meron tayong devotion. Ako, devoted ako sa asawa ko. Yung asawa ko, devoted din sa akin. So, hindi lang close kami pagka may date kami. Kahit na malayo kami sa isa't isa, aware ako na lahat ng ginagawa ko maapektuhan ng marriage ko. And ganoon dapat tayo as a Christian. Alam natin yung pagka-Christian natin, 24/7. 24 hours a day, 7 days a week, 365 and 1/4 day a year. Pag leap year po. Okay? So, dapat gano'n yung attitude natin. Pag Kristiyano ka, meron kang devotion. Hindi tama yung Kristiyano lang na, Kristiyano ko, kaso lang, passive, nominal, hindi ako active. Sa Bible, pag sinabi Kristiyano ka, devoted ka. Okay, tapi yung mga katabi mo, are you devoted? Okay, dapat devoted tayo. Tapos isa sa mga unang bagay na dapat nakikita sa atin, meron tayong devotion, okay? Yung devoted tayo sa Word of God, okay? Devoted to the Word of God. Merong 3 things dito na gusto kong makita natin. Okay, how to develop devotion to God's Word. Para tayo magkakaroon ng devotion to the Word of God, na maging part talaga siya ng lifestyle natin. Na pagka-Kristiyano ka, alam niya yung Bible, alam niya yung Word of God. Alam niyo, sobrang close, tsaka intimate ka kay God. Parang yung closeness namin mag-asawa, pag nagre-restaurant kami, hindi ko natatanungin yung misis ko, alam mo kung anong order na. Pag pumunta ako ng mall, tapos may nakita akong damit, alam ko, hindi gusto ng asawa ko, pero isuot ko. May certain closeness tsaka intimacy. Maraming tao nagtatanong, Pastor, ano ba yung will ni God? Ano ba will ba ni Lord? Ganyan. Pagka-close ka kay God, hindi mo na kailangan magtanong. Kasi meron kang closeness meron kang devotion kay God. At yun yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Okay, how to develop devotion to God's Word? Ready ba kayo? Okay, unang-una. Okay, ito, number 1, desire. Everybody say desire. Okay, merong pagnanais. Okay, sa Tagalog pa, mas malalim pa word, pagnanasa. Okay, kaso na medyo negative yung naisip natin. Pero when it comes to the Word of God, dapat gano'n. Meron tayong intense desire. Okay, basahin natin itong mga Berean. Sabi nila, with great eagerness. Ganon nila tinanggap yung mensahe, with great eagerness. Okay, pagka devoted kang tao sa Word of God, ang attitude mo may eagerness. Okay, ano ba yung sabihin ng eagerness? Meron kang enthusiasm. Pag-Word of God, excited ka, parang masaya ka. Okay? May readiness of mind, alisto ka, hindi pa Word of God. Okay? Kaya may willing mind ka, ano ba yan? Ano ba yan? O ano mong maintindihan ko dyan? Hindi ba, Bible, okay, iba yun. Pag devoted ka, may enthusiasm ka. May eagerness ka, may willingness ka, yung mind mo ready. You're alive, alert, awake, and enthusiastic. Okay? Yun yung attitude ng taong devoted to God's Word. And sa Bible, dinescribe nila yung Word of God in many ways. For example, sinabi ni Job, I value the Word of God more than daily bread. Ang tingin niya sa pagkain, sa Word of God kasi, parang mas importante mo sa pagkain. Okay, sinabi ng isang psalmist, yung Word of God is like honey. Now, sweet to the soul. Kaya gusto niya yung Word of God. Meron siyang desire for the Word of God. Jeremiah, dinescribe ni Prophet Jeremiah yung Word of God as like a fire. Napupurify tayo, nakikleanse, nasusunog lahat ng mga hindi magagandang parte ng buhay natin. It's like a hammer that breaks rocks to pieces. Yung mga katigasan ng ulo natin, lalambot yan pagka pinupuno natin ng Word of God. Kaya mga magulang kayo, may anak kayong matitigas yung ulo, bigyan ng Bible. Huwag niyo puputin sa ulo, ha? Kailangan basahin nila, maintindihan nila, para mag-change yung pag-iisip. Dinescribe ni James yung Bible is like a mirror. Gusto mo makilala yung sarili mo, basahin mo yung Bible para makita mo kung ano yung totoo. Hindi lang yun, papakita panigan kung ano ka sa kanyang paningin. Okay? It's like a mirror. It's like, sabi ng isa pa, mas importante pa siya than gold. Mas mahalaga pa siya than water. It really quenches your thirst. Hindi lang Sprite. Okay, Spirit ang makakakwench ng thirst mo. Yung word ni Lord is Spirit and life. Okay, it's like a seed. Kapag dinali mo sa puso mo, pag dinali mo sa isip mo, later on, tutubo yan. Magkakaroon ka ng harvest. Okay, it's like a light, a lamp unto your feet. Gusto mo makita kung anong susunod mong hakbang? Basa ka ng Bible. It's like a sword.
is a weapon of warfare. May mga kalaban kang fear, may mga kalaban kang doubts and unbelief. Kailangan alam mo yung Word of God. So sa Bible times, yung mga taong nagsulat ng Bible, iba yung revelation nila sa Word of God. Alam nila, importante ito. Ang daming benefit ito. Naalala niyo ba yung panahon ni MacGyver? Yung panahon ni MacGyver, uso-uso yung isang tool lang daw. The only tool you need, Swiss knife. Okay, pag may kailangan ka, screwdriver, ting, diba, lagari, diba, purot, yung pagpunot ng buhok, toothpick, diba, lahat, pliers, lahat, sobra. Naghahanap na ako ng nung talagang pinakamatinding Swiss knife, yung may pagbukas mo gano'n, may microwave, may washing machine, refrigerator, plancha, lahat, no? Kasi parang, it's all that you need. Eh, ang picture na binibigay sa atin ng Bible, yung Bible, mas matindi pa sa Swiss knife. It's our manual for living. Lahat ng kailangan mo, nire-reveal ni Lord from His Word. Kaya pag nakita mo yung importance nun, gusto mong malaman. Ano ba yun? Nagkakaroon ka ng intense desire. Kaya yung mga early disciples, nung nabaptize sila ng Holy Spirit, the Spirit of Truth, nagdodrawn sila sa Word of God. Mahirap din sa kanila nung araw, pumupunta sila sa mga malalaking gatherings. Kasi wala silang mga Bible sa bahay. Kung sila lang makalang yung Word of God, punta sila sa mga temple, ang parinig. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Pumunta sila sa mga public library, ano ba yung mga scroll ng mga prophets na pwede natin basahin? Pinakausap nila yung mga disciples, ano ba mga sinabi ni Jesus nung kasama niyo siya? Hindi pa namin siya namimit, hindi pa namin siya masyadong kilala. Ano ba mga tinuro niya? Bakit kayo nagkakaganyan? Ano nangyari sa buhay niyo? So, hindi sila kontento sa Sabbath day lang. Araw-araw, sa bahay-bahay, nag-uusap sila. Lahat ng favorite topic nila. Hindi yung chismis, kung naghiwalay na ba siya, si Kristen Stewart, tsaka si Edward, di ba? Ang pinag-uusapan nila, ano ba yung sinasabi ni Lord? Word of God. Meron silang intense desire for the Word of God. Ngayon, sobrang blessed tayo, nabubuhay tayo kung saan na very accessible lang ang Bible. Lahat ng klaseng Bible, gusto mo, pwede kang magkaroon. Malaking print, maliit. Di ba, meron ako, pinukulit na Bible. Naantay ko ka lang mag-complain yung may-ari. Gusto mo na, hindi ako masyadong makabasa. Di ka ka lang mas malaki. Gusto mo ng English, gusto mo ng Tagalog, gusto mo ng Bisaya, gusto mo ng Chinese, gusto mo comics pa, para may drawing, para walang excuse. Kung tamad ka magbasa, pwede ka pa bumili ng audio Bible. Papakinggan mo na lang, binabasa yung Bible sa'yo. Gusto mo may background music pa. Gusto mo yung boses para pang sa Lion King. Parang si God talaga yung nagsasalita. Pag pinakinggan mo, wala na tayong excuse. Pumunta ka sa hotel, may matutulungan ka, may Bible doon, Gideon's Bible, may namimigay ko ng Bible for free. Pero ang question, may desire ba tayo for the Word of God? Kung may desire ka, hindi ka mag-aantay na mabigyan ka. Kahit ikaw mismo mag-iibig ka, pinakamaganda. Kasi gusto mong malaman. Meron kang desire. Hindi ka na mag-aantay na imbitahin ka sa life group. Ikaw na gusto mong tapos, saan ba yung life group? Pwede ba akong join dyan? Hindi ka na mag-aantay na ma-invite ka sa service. Gusto mo, some service meron. Pwede ba akong pumunta doon? Kasi meron kang desire. Meron kang gustong malaman. Gusto mong makilala si God. Gusto mong malaman yung salita ni Lord. Pag may desire ka, magkakaroon ka ng devotion. Okay? Number 1, desire. Number 2, discipline. Everybody say discipline. Mas mahirap sabihin yung discipline. Kanina, desire, participate lahat. Desire. Ito lang yung discipline. Okay. Nangyari dito, yung mga Bereans, hindi lang nila tinanggap yung mensahe with eagerness, they examined the scriptures every day. In other words, they were searching the scriptures. Tingnan nila kung yung sinasabi ba ni Paul, totoo. Hindi sila nagdududa sila kay Paul, no? Gusto nila malaman, saan nasusulat yun? Ano ba nasasabi? Talaga bang ganun ba yung pagkakasabi? Okay? Kasi pwedeng may desire ka, gusto mong malaman yung salita ni Lord, pero alam naman natin na marami mga false teachers sa mga false prophets din ngayon. Okay, gusto mo malaman yung Bible kasi sinabi, nag-quote ang Bible, siguro ito nga, siguro may nag-preach kunwari na siguro yun na nga yung ibig sabihin nun. Okay, pero maganda, dapat ang attitude natin, teka muna, yung ba talaga sinasabi? Okay, kaya dito sa church na to, ina-encourage natin lahat magdala ng Bible kung pumunta ng church. Although minsan, syempre,
Doon na lang ako sa malaking Bible, nababasa ko kagad. Hindi dapat nagdadala tayo ng Bible, nagdadala tayo ng notebook tsaka ng ballpen. Tapos nag-notes tayo. Kasi binanggit doon, parang mali yata yun ah. Mali yung verse. Di ba? Mali. Tapos tingnan nyo, pagka hindi kayo makapaniwala, di ba, i-research ninyo, aralin din ninyo. Sinasabi din namin sa church, kung meron kaming sinasabi dito na hindi ayon sa salita ng Diyos, you have the right to reject what we're saying. Dapat meron tayong ganong attitude. We want to examine the scripture. Kung pwede na, every day. Kasi kung every Sunday lang tayo, di ba, paano tayo magiging malakas physically kung kumakain tayo isang beses lang sa isang linggo? 45 minutes message. Di ba? Kahit na 45 minutes kang kumakain, pero once a week lang, magiging masakitin ka. Tayo nga, pag kumain, physically, di ba? 3 times a day. Breakfast, lunch, dinner. Meron pang morning snack, PM snack, midnight snack. 6 na beses sa isang araw. So, kung gusto mong maging malakas ka spiritually, dapat meron kang disiplina. Okay? Ito yung attitude ng mga disciples. Sabi nila, hindi tayo contented doon. Tara, punta tayo, magsama-sama tayo sa kung pwede tayo usapan yung Word of God. Hindi lang yung every Sunday. Okay? Kaya na-encourage natin lahat, kung gusto mong mag-grow as a Christian, don't just read the Bible, study the Bible. Study the Word. Dapat meron tayong ganong klaseng attitude. Yung pag nagbabasa ka, meron kang yung hindi parang basa-basa lang. Basa. Okay, pare. Pero hindi mo naman naiintindihan. Kaya maganda, minsan nagtatanong ka eh, sino ba nagsasalita? Sino ba kausap? Ano ba ang nangyayari sa kanila ng mga panahon na yun? Okay? Dapat ganun yung attitude natin. Yung, kung may question ka, inox mo. Kung nag-agree ka, gusto ko lagyan explanation point. Dahil sa enjoy pagbasa ng Bible, lalo na with a little imagination. Wow! Grabe ko ah. Okay, agree. Isa, disagree. Okay, tapos, bakit ka? Sino mo pwede kong tanongin dito? Baka medyo may mga question ka. Okay lang. Pero kung babasa kayo, medyo mahirap, parang mahirap naman. May teknik lang yan. Okay, hindi lahat yan spiritual. Minsan practical. Kung nag-uumpisa ka lang, mas maganda yung goals mo realistic. Okay, kahit siguro maybe 1 chapter a day. Basta ang goal, dapat consistent ka. Kasi yung habit, pag ginagawa mo yan araw-araw for 40 days, magiging part of you na yan. Sino dito, hindi na kayo nag-iisip kung magtutoothbrush kayo o hindi. Hindi na kayo nag-iisip, di ba? Kasi for more than 40 days, pero kung una, nung maliit ka, sinasabihan ka, magtutoothbrush ka, magtutoothbrush ka, magtutoothbrush ka, toothbrush, toothbrush, toothbrush. Later on, hindi ka na sinasabihan, toothbrush ka na. Sana naman. Kasi iba nakatingin sa akin, parang hindi nila alam yung sinasabi ko eh. Sana naman, okay? Di ba? Una lang mahirap. The same way sa magbabasa ng Bible, pwede una, basa ko ng Bible ngayon. Kahit 1 chapter lang. Tapos, bukas, basa na naman. Araw-araw. Later on, yung isang chapter mo, magiging 2 chapter na. So, hindi mo mamamalayan yung 2 chapter, 3 chapter na. Yung mamamalayan, yung 4 na chapter mo, kaya mo na palang tapusin yung buong Bible cover to cover in 1 year. Hindi mo mamamalayan kasi naging parte na ng buhay mo. Pero wag ka mag-umpisa, Pastor, ang hirap kasi nag-try ako magbasa ng Bible, nag-umpisa ako sa Numbers. Huwag ka mag-start sa Numbers, mag-start ka sa Gospels, the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. Huwag ka mag-umpisa hanggang sa makuha mo na yung habit. Eh kasi, Pastor, nag-start ako magbasa, natakot ako, ano bang binasa mo? Revelation. Huwag ka mag-umpisa doon. Mag-umpisa ka doon sa, medyo madadali muna. Basta nag-try ako magbasa, ang hirap. Bakit? Kasi puro na mabasa ko word, tapos ang daming Bible references, concordance yun, panili yung parte ng ano. Okay, pang-research yun. Okay, o mapa tinitingnan mo. Okay, kaya may ibang way. Okay, start simple. Yung iba, nag-start with daily bread. Okay, may explanation po, may verse. Okay, pero tawag ko doon, daily crumbs. Alam mo kung bakit? Minsan maganda nakakarinig ng mga explanation ng iba. Minsan maganda nakakarinig ng preaching. Pero sana mas madalas nakakarinig tayo from God directly. Kasi tayo ng Bible. Simple tips lang para mas ganahan tayo sa Bible reading natin o Bible study. Unang-una, hanap ka ng mga nababasa mo that will help you worship God. Wow, for God so loved the world. Oh Lord, thank you Lord, you love us. Thank you that you're such a loving God. Hanap ka ng mga kailangan natin i-obey. For God to love the world that whoever believes in me will not perish. Lord, I want to believe in you from now on. Na hindi ako mag-doubt sa mga sinasabi ninyo. Na hindi ako mag-doubt sa inyo.
Hanap ka ng mga bagay na pwede mong i-repent. Kasi pwedeng na-expose ka. Sige, Lord, patawarin mo ako. Minsan hindi ako naniniwala sa love mo. Minsan hindi ako naniniwala na sa inyo. I don't believe. Forgive me, Lord. Help me to have faith. Tapos yung D, dependence. Ano yung mga bagay na pwede natin hingin kay Lord? Dependent. Lord, I need your love today. Lord, I need faith today kasi may mga challenges na makaharapin ngayon. Diba? Lord, I need to feel your promise of eternal life. Whatever it is that you need. So, when you do this, you are not just reading the Bible, you are applying the Bible to your life. Pag may desire ka, susunod yung discipline. Disiplina. Pag dumating ka na sa point na naging disiplina na siya, kasi to be honest, may mga times na parang ayaw mo rin magbasa ng Bible ka. May mga times nagigising ka sa umaga, magbasa ng Bible. Pero parang feeling mo yung kumot, niyayakap ka ba? Yung kama, ayaw ka pang pakawalan. Yung unan, parang nakadikit mo sa ulo mo. So, minsan napapapikit ka. Na parang na-appreciate ko yung mga ibang tao sa church na talagang, may iba, pinapersecute kasi sila as a Christian, hindi Christian yung family back. Nagpe-pray siya, Lord, gusto ko talaga makapag-spend time with you. Isigin mo ako ng madaling araw. Alam, nagigising sila ng alas-alas na kumain. Meron pa isa, parang senior citizen, dual citizen na. Senior citizenship pa. Oh, gising yung umaga, 3 o'clock, sabi sa kanya, Mayo, ate, pwede niyo ba ako pag-pray? Kasi sigurado pag nag-pray kayo, alas-alas na umaga, pakinggan kayo ni Lord. Kasi wala kayo masyadong kasabay. Ano yung pakinggan kayo ni Lord, mag-pray niyo kami. Diba? So, whatever habit you want to discipline, basta alam mo meron kang consistent time with God, importante yun. Alam niyo ba sa ibang lugar, bawal magkaroon ng Bible? Hanggang ngayon, may mga countries din na bawal magkaroon ng Bible. Alam niyo kung gaano sila kaseryoso sa Bible? Pagka meron na sa smuggle na Bible, sa kulungan, sa presinto, ginagawa nila para hindi sila mahulihan, humihingi sila kahit isang page lang pinupunit. Asa-pasa yan, kasi isang Bible lang, marami sila. Pagkahawak nila yung page na yun, minememorize nila yung page na yun, kasi baka mamaya kunin na bukas. Mawawala sila, minememorize nila, tinatago nila yun. Tapos pag na-memorize na nila, sabihin nila sa kasama nila, Brad, palit tayo. Okay, parang may iba naman ako alam. So magpapalitan sila, may-memorize naman nila yun. Pagkagabi, tulog na yung mga bantay sa kulungan, sa ilalim na ng kumot, magsisindi kahit ng posporo para lang magbasa ng isang page. Yung mga iba, binabalot pa nila sa plastic yun, tinatalian nila ng sinulid. Tapos yung dulo, tinatali nila sa ngipin nila. Tapos nilulunok nila yun. Para pag wala nang nakakakita, hihilahin nila yung sinulid, at lalabas yung page, babasahin nila ulit. Ganun sila kaseryoso sa Word of God. No wonder na kahit sa mga nasa kulungan, ang daming miracles na nangyayari kasi yung mga tao doon hindi faith. Last ng faith nila because they know how to have a discipline in the Word of God. So third, delight. Delight. Ang ilaw. Ibang delight. Okay, delight. Sabi dito sa Acts chapter 2, they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread and prayer. Nung naging devoted sila doon, sabi doon, everyone was filled with awe. Ano ba yung awe? Everybody say awe. Awe. Nakita na ng mga sila. Wow! Okay, ang daming miracles na nangyari. Wonders and miraculous signs were done. And aside from that, together, they were always together in their homes with glad and sincere hearts. Masaya sila na nagsasama. Kasi hindi lang nila pinag-uusapan yung Word of God, nakikita nila na totoo yung salita ng Diyos. Na may mga milagro nangyayari. Okay? They were praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Gusto niyo ba maging part ng isang church na araw-araw merong nagiging Kristiyano? Yung isang tao na nagbabagong buhay dahil nakilala nila si God. Ganun yung epekto ng isang church, ng isang community na merong devoted, na may devotion to God's Word. Nakikita ng mga nasa labas, iba sila. Marami na problema, para sila may hope pa rin. But sa kanila, pag nag-pray sila, nasasagot. Pero kagabi, may mga kasama kaming taga-church. And pinikwento nila na sinasama nila yung mga tauhan nila pagka-prayer meeting. Tapos meron silang pinag-pray. Within a day na answer. So sabi ng mga tauhan nila, sir, totoo pala, no? Kung pinag-pray mo, yung nangyayari pala. Na-answer pala gano'n, walang kahirap-hirap. So yung epekto sa kanila ngayon, interesado na silang maging Kristiyano.
Okay, pwede nung una, napipilitan lang. Pero ngayon, meron ng delight. Yung mga Bereans, no, when they receive the word with eagerness, they examine the scriptures. Ano yung mangyari? Maraming ang naniwala. They believe. Pati yung mga prominent Greek men and Greek women, naniwala rin sila. At in other words, na-change sila, na-transform sila ng Word of God. Naging masaya yung buhay nila. May pagbabago. Okay, nauna muna yung desire. Pangalawa, discipline. Susunod dyan, delight. Pagka nag-enjoy ka na, mas lalong lumalakas yung desire mo. Pag lumakas yung desire mo, lalakas yung discipline mo. Pag lumakas yung discipline mo, mas lalo ka nagiging masaya. Yun yung epekto pagka meron tayong devotion to God's Word. Isang example lang, no? Sino dito naniniwala kayo na mahalagang mag-exercise? Di ba? May ibang tao mayroong desire. Pero kailangan, dapat yung desire mo to look good, to feel good, to feel strong. Dapat mas malakas yun kaysa sa desire ng crispy pala. Chon, ano. Kasi pag malakas na yung desire mo dito, di ba? Kaya kailangan dapat we have to desire the right things. Pag meron ka ng desire, nagkakaroon ka na ng discipline. Gigising ka na ng umaga, gusto mo na mag-exercise, sit-ups, di ba? Ako, nagsisit ako araw-araw. Pagising sa umaga, tsaka pag-higa, magabi. Isang beses na. Okay. Pero pag mahalaga sa'yo yung exercise, di ba nagtidiscipline ka kahit mahirap? Sige, continue lang hanggang sa nagiging part of life. Tapos kung nakita mo na, nakikita ng tao, uy, grabe, hindi ako makapaniwala, Pastor Richard, magpa-40 na kayo. Kailangan na, mukhang 45. Hindi, pag nakikita mo na yung benefits sa buhay mo, mas lalong lumalakas yung desire mo. Mas lalo ka nagkakaroon ng discipline. Mas lalo nagkakaroon ng delight. Now, the same way pagdating sa Word of God. Ano ba talagang gusto mo sa buhay? Masaya ka na ba with where you are? Or you want God's will for your life? You want the best that God has for you. Gusto mo malaman kung ano ba yung will ni Lord? Kasi sabi sa Bible, yung will niya is good, pleasing, and perfect. Ano ba yung plano ni God sa buhay ko? Ano ba yung plano ni Lord sa buhay ko bilang estudyante? Ano ba yung plano ni Lord sa buhay ko bilang isang professional? Ano ba yung plano ni God sa marriage ko? Ano ba yung plano ni God para sa mga anak ko? Pagka meron kang intense desire, doon ka magkakaroon ng discipline. Ask the Lord, speak to me today. Usapin niya ko, ano ba ang gawin sa buhay ko? And habang binabasa mo yan, sige Lord, hindi mo ako nalakas. Obey your word. At habang nag-obey ka sa word ni God, doon mo nakikita, buti na lang, sinabi ko si God. Ganun lang ang plano ni Lord. So, nagawin mo, mag-desire ka na ng Lord. Pag may mga questions ka, Lord, ikaw ang teacher ko, guide me. The Word of God. And the Word of God is very, very powerful because it changes lives. Ito lang ang kaya sa isang libro sa buong mundo na sobrang daming hari ang mga kingdoms na gustong tanggalin ang Bible sa balat ng lupa. And yet, it still remains the #1 bestseller book of all time. Kasi kahit anong tigil nila, hindi nila mapigilan because this is inspired Word of God. Pero bakit ito importante? Kasi, alam natin na God wants to speak. God wants to reveal Himself to us. And pagka nagkaroon lang tayo ng desire, discipline, at delight, doon natin ma-realize na, wow, buti na lang sinunod ko sila. Example lang, para lang may idea lang tayo. Yung iba kasi, di ba, sino dito nagpe-Facebook, raise your hand, Facebook account, okay, good. Noong araw, wala pa namang Facebook. Masaya pa rin tayo kahit walang Facebook. Di ba? Tapos yung iba, nauso na yung Facebook. Yung iba, hindi pa nagpe-Facebook. Tapos sabi, sige na lang, Facebook na lang. Para mag-get in touch with high school friends, college friends, best friends. Diba? So, sige na lang, parang may ganyan. Tapos, so nag-start ka. Nagkaroon ka ng desire, maybe out of curiosity. Diba? So, pagka-log on mo sa Facebook, parang nito mo, parang okay pala to. Nababantayan mo ano nangyari sa buhay ng mga ibang tao. Stalker ka na, mabantayan mo ano nangyari sa kanila. Diba? Tapos gusto mo, may mga adult ka, parang feeling mo, ang dami mo ng friends, add me, request. Diba? Sarap tingnan, ang daming friends mo, hindi mo naman kilala yung iba, hindi mo pa namin. Diba? Tapos magbantay na update status, sige mo, gusto mo rin mag-update para malaman ng mga tao ano nangyari sa buhay mo.
Okay, from it's complicated. Ngayon, hindi na. I'm single. Okay? So, may mga ganun ka. Gusto mo mag-update ng mga update. And dahil nag-enjoy ka, nakakonect ka ng mga games. Okay, Farmville. You know, ngayon, nagyaman-yaman mo na. Okay, kasi ang dami mo ng farm. Ang laki-laki ng farm. Yun yung papamana mo sa apo mo. Pagkatapos. Sobrang, nag-enjoy ka eh. Ang dami mong na pagbuhusan ng oras, ng energy. Lahat naman tayo may devotion to something. Kung ano yung spend time mo, ano pinagagastos you're devoted to it. Pero instead of devoting yourself to things like this, although it can benefit, why not face the book? Huwag lang mag-Facebook, you face the book. Instead of adding more friends, question, kamusta yung friendship mo kay God? When was the last time you connected with God? Sana pag bumukas yung account natin, meron yung message, inbox, si God palagi. How are you now? Siguro si God palagi, add. Kasi hindi pa natin ina-add. Kasi busy tayo connecting with everybody else, but not with God. Busy tayo in updating our status, but God wants to upgrade your Christian status. Nag-grow ka ba as a Christian? Nagmamature ka ba as a Christian? Yung pag mas binago ni Lord yung buhay, you become a better friend. You become a better father, mother, husband, wife, better son. The Word of God is so important. It can change us. You know why? Because you are not just embracing ideas and concepts. You're actually embracing a person. Because the truth that will set you free is not just an idea or a concept. But the truth and the Word is the person of the Lord Jesus Christ. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. And the Lord Jesus Christ, the living Word, is being revealed through the Bible, the written truth. And the more you expose yourself to the Word of God, the more God speaks to you. The more we are changed. Simple lang yung point ko ngayon. 3 words lang. Read God's Word. Kapigin mga tayo mo sa inyo, read God's Word. Bahala ka kung paano mo i-apply yan. Gusto mo every morning, pagkagising, gusto mo every evening, bago matulog, gusto mo habang recess, gusto mo habang lunch break, kahit 5 minutes, 10 minutes a day, expose yourself to the Word of God. Kung hindi ka pa part ng life group, join a life group. Pag wala pa nag-one-to-one sa'yo, talangin mo, ano ba yung one-to-one? Pwede ba yung one-to-one so I can know more about the Word of God? And I believe when we expose ourselves to the Word of God, mararanasan natin yung experience sa book of Acts. Ano yung experience? Everybody were in awe. Galing ni Lord. Ang miracles nangyayari here and there, answered prayers. Enjoy makinig ng testimonies last prayer meeting. Mga answered prayers, marami pang testimonies, hindi pa na-share. Kung ikaw, puro test lang pinagdadaanan mo, get into the Word, magiging testimony yan. Di ba? Aside from that, gagamitin ka ng Lord, your life will change, the people around you. You start seeing the change. And it's just a matter of time. Sila na rin sasabi sa'yo. Kung meron dyan, pwede mong sumama dyan. Pwede. Punta tayo ng church. Libre. You can learn something about the Word of God. Amen? Let's bow our heads and pray. Lord, thank you God. Sa araw na ito, maraming salamat. Nabubuhay kami sa isang bansa na malayang pwede kami magkaroon ng sarili naming Biblia. Pwede kami magsama-sama, magtipon-tipon sa isang simbahan para makinig ng inyong salita. Lord, thank you for that freedom. I pray, Lord, na hindi po namin Lord God, that we will not take this for granted. Lord, that we will count it a great privilege, Lord, to have your Word, to understand your Word. Meron kaming freedom, Lord God, to read the Word, to talk about the Word, to know the Word, also to obey your Word. Alam po namin, Lord God, na hindi po namin kailangan maging desperado before we can come to you. Kadalasan, Lord God, ginagawa namin kayong last option, last resort. Pagka may problema na kami, saka lang kami kumukonsulta sa inyo, Lord God. Hindi na po namin kailangan matutos through
failures, through mistakes. Araw-araw, Lord, pwede po namin buksan ang aming Biblia, pwede po namin panalangin ng mga usip kayo sa bawat isa sa amin. And that you will guide us, and you will lead us, and you will supply everything that we need, and you will change everything that needs to be changed. At alam po namin, Lord, ang plano ninyo, your will, Lord, is always good, pleasing, and perfect. It's the best, Lord. You just want us to know you. Na maging Kristiyano po kami hindi lang sa pangalan, maging Kristiyano po kami sa isip, salita, sa gawa. That we will be a word-minded people. Na matatransform po kami by the renewing of our minds. And that we will think your thoughts. Maging sobrang ingat po kami sa inyo, Lord God, na malalaman po namin kung ano yung kagustuhan sa bawat isa sa mga. Give us a greater hunger for your word. Lord, a desire to know you more. Give us the grace to discipline ourselves. And may we learn to delight in you, Lord. At alam po namin ang inyong pangako ay totoo, Lord God, that if we delight ourselves in the Lord, you will grant the desires of our heart. Pagka kayo po ang unang-unang source of joy namin, Lord, alam po namin na hindi niyo po i-withhold ang mga bagay na pwede rin makapagpasaya at makapagpaganda ng aming buhay. Kasi alam po ninyo, Lord God, na kayo po ang number one sa buhay namin. We want to please you more than anything. We want you to be glorified.